beloved Boss Mike Cervera. Ito ha, mga kababayan ko. Ito palang naganap na pagtatangka na kudita para ho itong si Tito Soto ay mapalitan ni Loren Legarda. Hindi nagtagumpay. Oo, hindi nagtagumpay dahil daw po kasalanan daw ho ni Marcoleta. Ayaw ng mga senador na nung malaman nila na si Marcoleta kapag ka naging Senate President si Loren Legarda, ang papalit kay Ping Lacson na siya ay babalik po dun sa Blue Ribbon Committee na pinalitan ni Ping Lacson nung siya'y nakaupo. Nung malaman po yon, abay, yung pong 5 daw na mga senador ay nag-back out. Okay na ho eh. Lamang na sila dahil 17 na daw ho yung panig na mapalitan si Tito Soto. Pero nung malaman na ang magiging Senate chairman ng Blue Ribbon Committee ay eto pong si Marcoleta, binawi yung boto. Oo. Umayaw mga kababayan ko. Oo, eto na. Mga kababayan, pakinggan natin. Pasok. Kayo din ng kontrabida. Yan. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Oh, kita nyo mga kababayan, balitang-balita ho yan. Viral ho yan, no? BMB Romy, viral. Oo, bakit nanalo si Marcoleta? Sabi na walang gagawing mabuti. Nako! Ron Reyes, ano? Ha? Oh, eto, mga kababayan. Paanong gagawin natin dito? Nandyan na yung si Marcoleta. Kaya nga sabi ko sa inyo, noon pa, walang gagawing mabuti talaga yan. Di ba, Annabelle? Ayaw nyo maniwala eh. Oh. Eto, pakinggan natin. Oh. Mukhang kayo din ng kontrabida. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Oo nga, siyang shuttle daw talaga. Di ba? Di umano, yung aking sinasabi, si Marcoleta daw talaga ang naging hadlang kung bakit itong si Loren Legarda ay hindi naging Senate President. Ngayon po ay viral sa social media. Ewan ko kung totoo, na kaya daw hindi natuloy dahil nabalitaan ng mga senador na kayo ang babalik sa Senate Blue Ribbon. Kita nyo, totoo yan! Lumabas po yan eh. Oo, lumabas po sa napakaraming mga pages at maraming mga content creator na binigyan ng reaksyon yan na eto daw itinuturo. Oo, si Marcoleta talaga. Kaya ikaw libiste, huwag kang naninisi ng kung sino-sino. Oh, Senate President na sana yung nanay mo at baka sakali ma-impluwensyan pa yung mga, kung ano man yung mga illegalista mo nagawain, napahamak. Oo, napahamak Hernandez, ano? Ha? Oh. Yun ang nangyari. Hindi natuloy. Oh, kaya sabi ko sa iyo, sisihin mo si Marcoleta, masyado kasing bida-bida. 'Di ba? Mga kababayan ko, naisip daw ho ng mga senador na eto daw si Marcoleta, mukhang guguluhin lang yung pong mga investigasyon diyan. Dahil ho mga kababayan, siya pamumuno na pagiging chairman ni Ping Lacson, abay marami na ho ang naimbestigahan ng mga senador tulad ni Chis Escudero Villanueva at saka si Jinggoy Estrada, Bong Revilla at si Bongo at mayroon pa hong iba. Mga kababayan, baka daw humagulo. Oo. Alam nyo naman ang pelukan ni Marcoleta. Di ba? Maayos lang yan sa labas pero sa loob, buhol-buhol yan. Oo. Buhol-buhol, parang, lob-lob. Sige, tuloy.
So nung naraman nila, tama, wag na. Balik na lang natin kay Tito Soto ang presidency. Ano ba talagang totoong pangyayari? Siyempre, alam nyo naman tong si Marcoleta, may pagkasinungaling ito. Tinatanong, kasi nga, nagba-viral. Siyempre, etong platform na to, para kay Marcoleta, para masagot niya lahat yung mga ibinabato sa kanya. Nakuha nyo mga kababayan ko? Lahat ho ng mga batikos, bash na natatanggap nitong si Marcoleta dito ho sa platform ng Net25 na ito, kasama ho yung dalawang magigiting na mga host, dito nakakapagpaliwanag si Marcoleta. Yeah. Grabe, no? Antindi talaga ni Marcoleta. Eto na, pakinggan ho natin ang paliwanag noong pong ating senador, na gwapong-gwapo. At talaga naman, mga kababayan, na katatakutan ninyo. At talaga naman, mga kababayan ko, na hindi lang ho malatabla yung kanyang muka, kundi mala aspalto sa tigas. At sa kapal, hindi lang ho malatabla sa tigas at kapal ng kanyang muka. Ito na. Masasabi ko namang hindi totoo yun. Walang ganon. Oo. Kung halimbawa lang na nakuha nila yung majority, Apo. halimbawa lang naman, napalitan halimbawa si Tito Sen, halimbawa. At nilagay naman nila ako na matatanggap naman nila yun kasi ang majority talaga ang nagdidikta ng posisyon. So magiging consequential lang yun. Pero hindi Todo paliwanag ho, mga kababayan. Alam mo naman, Marcoleta, lilito. Alam nyo ho, mga kababayan, ako nakikita ko kay Marcoleta, pinipilit yung panlilito sa taong bayan yung bang ang ginagawa nila lilituhin para ho yung pong mga bagay, yung mga mahalaga tulad nitong katotohanan na nangyari daw, di umano, na kasalanan niya, ay ipipilit nyo na, ito yung katwiran kasi, na kailangan yung paniwalaan na hindi totoo yung mga nangyaring yan. Lagi hong may katwiran. Siyempre, kahit papano naman, kahit sabi nga ni Justice Carpio, na mahinang klaseng abogado daw, etong si Marcoleta, siyempre, yung katwiran, hindi mauunawaan ng mga malalawak ang pangunawa. Di ba mga kababayan? hindi dahil yun ang naging dahilan. Okay? Kapag nakuha halimbawa ng majority, halimbawa, iba na yung Senate President, sino man ang maglalagay talaga kung sino yung gusto niya. Hindi dahil sa ako yung magiging dahilan. So hindi kayo kinausap na kayong gagawing Blue Ribbon uli? Walang ganon? Wala namang ganon. At wala ding... Halatang-halata mo yung mukha ni Marcoleta na tila parang natatawa siya sa mismong kalokohan niya di ba? Alam niyo naman yun noknokan din na sinungaling ito Pero naisip lang nila siguro na gumawa ng istorya. Parang ngayon, alam mo nga, sabi ko nga, pagka ako, pipilitin nilang magdrama. Gagawa, maghahabi ng kahit anong klaseng drama para lang kumita sila sa kanilang mga vlogs. Nagpa-viral Para kumita lang daw sa kanilang mga vlogs. Kong, ikaw kung makamata ka naman para kumita lang sa kanilang mga vlogs, grabe ka naman. Kung at least kami, kumikita naman kami sa aming pagbablog, malinis yun, pinagpapaguran namin. Hindi ho katulad ng iba dyan na hindi maipaliwanag kung saan nanggagaling yung kanilang kayamanan. Yung iba nga dyan kung Marcoleta iba-iba yung mga ipinapile na sose at saka salin. Hindi tumutugma kong Di ba? Kaya ang tanong nga ng maraming nating kababayan sa mga ganong mga politiko na hindi nakakapag file ng tugma sa
kanilang sose at saka salin, pinagdududahan yung pong 100,000,000 kung saan galing. Diba? Siguro yung pagkita sa vlog, wala naman ako nakikitang mali doon. Oo. Unang-una nasa malayang bansa tayo na may kalayaan ang bawat isa na magpahayag ng mga opinyon at pananaw sa mga nangyayaring usapin sa politika. Pero mga kababayan, itong si Marcoleta parang pinanggigilan Yung pong pati yung kinikita ng mga vlogger na katulad ko. Diba? Sige tuloy. Pagka Marcoleta, nandun lagi. Oo nga, siguro. Congratulations at nakakatulong ako sa inyo. Hindi ba? Congratulations, Notre Ban. Ayun. At inuulit ko, ikaw si PMQ. PMQ ng GCash. Ikaw ay naglingkod sa GCash. So, yan sinasabi ko na sa'yo. Di ba nagparinig pa siya kung sino yon? Pero alam nyo, ang kasi dito, yun na ho yung lumabas na mga balita. Sabi nga nila, mga kababayan, kung walang usok, walang apoy. Di ba? Kung may usok, may apoy. Mukha ho, mga kababayan, na sa itsura ho ni Marcoleta, kahit inyong titigang maigi, mukhang malapit-lapit na may katotohanan yung mga lumalabas na balita, Para bang mga kababayan ko yung itsura iba diba? Ngayon, ano masasabi nyo dyan? Parang yung mga vlogger nila. Abay, pare-pareso ito Napanood ko yung si Oy Marites Musni, thank you naman. Ikaw naman ang naglilingkod sa China, correct ko. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.